Ang topic natin ngayon ay ni-request nating kaibigan at taga-subaybay na si Tonton Isidro. At ang kanyang request ay ang pagkumpara sa mga Special Forces ng Pilipinas at Special Forces ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At guys, sa request natin kaibigan na si Tonton Isidro tungkol sa pagkumpara ng mga Special Forces ng China at Pilipinas. Ang ikumpara natin ay ang equivalent sa US Navy SEAL, ang NAVSOCOM ng Philippine Navy or tinatawag na Naval Special Operation Command, at ang Chinese Navy SEAL na tinatawag na Guangzhou Military Region or kilala sa tawag na South Blade or South China Swords. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang Chinese Navy SEAL or Guangzhou Military Region or South China Swords. Ang South China Swords or Guangzhou Military Region ay isang People's Liberation Army Ground Forces Special Operation Forces units. Ang units na ito ay na-establish noong 1988 as the PLS or People Liberation Army First Special Reconnaissance Group, at ito ini-expand noong taong 2000 at naging pinakaunang People's Liberation Army Special Operation Unit. Ito ay may kakayahang mag-operate in sea, air, and land operation na kagaya rin ng US Navy SEAL. Ang South Blade o South China Swords ay kaparte ng Guangzhou Military Region. Nabuo ito noong 1988 at ito ang pinakaunang People's Liberation Army Special Operation Forces, at kasama sa kanilang basic training ang cross-country running, climbing, swimming, and shooting, at kailangan ng mga sundalo ay familiar sa pag-operate ng 15 advanced technologies kasama na ang GPS navigation, ang night vision, ang photo reconnaissance. Ang Guangzhou Military Region or Swords of Southern China o tinatawag na South China Swords, ang grupo na ito ay may pwersa na aabot sa 4,000 ng mga sundalo, at ang units na ito ay kapabol halos sa lahat na bagay, kaya tinatawag siyang triamphibious dahil sa kanyang kakayahan na magsagawa ng all-weather warfare, at kaya nilang magsagawa ng mga long-range airborne operation or underwater cruising, at kapabol din in capturing beachhead. At ang mga sundalo ng South China Swords ay magsagawa ng cross-train in 60 subject areas kasama ang Chinese Navy at Chinese Air Force, at lagi silang tinitrain in contingency operation, na ibig sabihin lagi silang nagsagawa ng joint training in islands operation kasama na ang ibang branch ng military. At ang South China Sword or South Blade ay mayroong 400 personnel na mahusay magpalipad ng mga eroplano at helicopters, at mahusay din na mag-stunt diving at magpiloto ng mga fast attack craft. Kaya matindi pala ang units na ito, at siguradong ito ang gagamitin ng China para magprotekta o magbantay sa mga kaislahan sa Spratly Island na kanila na halos na inangkin lahat, at tinatayuan na ito ng mga military base. Ibang klase pala ang Special Forces na ito dahil capable din sila halos sa lahat ng bagay, at marunong din silang magpalipad ng eroplano at helicopters at mag-operate ng mga fast attack craft. At kasama din sa kanilang training ang physical fitness training, ang close combat skill o martial arts. Siguradong tinuturuan ito ni Donnie Yen. At kasama ang camouflage and concealment, weapons handling and small arm proficiency, ang land navigation, communication, method of insertion, special reconnaissance, mountain training na may maximum na 12,000 feet above sea level, wilderness survival training, at marami pang iba. Ang Philippine Navy SEAL ay ang dating tinatawag na Naval Special Operation Group o NAVSOG, na ngayon ay tinatawag na NAVSOCOM or Naval Special Operation Command Group. Ang NAVSOG ay isang separate command ng Philippine Navy, at sila tinitrain para sa special operation, sabotage, psychological and unconventional warfare, at ito ay mabigat na naimpluwensyahan sa US Navy SEAL. Ang NAVSOCOM ay may headquarters na matatagpuan sa Sangley Point, Cavite, at mayroon silang 11 na units na patagtagpuan sa ibang lugar sa Pilipinas, mula sa Naval Operating Base sa San Vicente, Santa Ana, Cagayan sa norte at hanggang sa Zamboanga sa south, at bawat isang unit ay nakaka-attach ito sa Naval Force ng Philippine Navy SEAL or NAVSOCOM. At ang NAVSOCOM ay mayroong 3 to 6 na team, at bawat isa nito ay may kasamang officer at mga 7 na enlisted men. At lahat ng mga miyembro ng team ay tinitrain sa tactical divers, parachute,
and demolition at nagsasagawa ng mga special warfare operation mula sa dagat, sa lupa, sa himpapawid. At para maging qualified sa Philippine Navy SEAL, kailangan na ang officer at ang mga enlisted men ay matagumpay na makomplito at matapos nila ang 6-month Basic Naval Special Warfare SEAL Course. Ito ang units na nag-specialize sa dagat, sa lupa at sa himpapawid ng mga operation kasama na ang mga reconnaissance, close combat, demolition, intelligence, and underwater operation para pagsuporta sa pangkalahatang naval operation. Ang Philippine Navy SEAL nakilala sa maraming counter-terrorism operation lalo na sa mga Abu Sayyaf at sila rin yung nakapatay kay Abu Sabaya, leader ng Abu Sayyaf noong June 21, 2002. Ang NAVSCOM ay kilala rin sa kanilang High Demand Physical Training Program na kung saan nakabase ito sa US Navy SEAL Program. Ang NAVSCOM o Philippine SEAL ay nagtitraining sa program na tinatawag na Basic Naval Operation Course o BNOC. Ang programa ay napaka-physically and mentally demanding at ito ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na military selection sa buong mundo. Ang candidates na gustong sumali sa unit ay kailangang lalangoy ng 3 kilometro at tatakbo ng 10 kilometro araw-araw at kailangan pa nilang lalangoy ng 14.6 nautical miles mula sa Rojas Boulevard hanggang sa Sangley Point, Cavite na walang pahinga at dadaan pa sila sa tinatawag na Hell Week na ibig sabihin nito isang linggong impyerno. Aba, magkaiba ito sa kanta ni Emil Lapapi na isang linggong pag-ibig. Mahirap ito dahil isang linggong impyerno, pero kaya ito ng ibang tao dahil ang buhay nila ay parang impyerno na eh. Ang Hellweg ng Philippine Navy SEAL o NAVSCOM kasama ang kanilang boat cruise ay hindi natutulog ng isang linggo, kaya matindi ito. At dahil dito may mga pangyayari na sa 79 ng mga aplikante, 21 lamang ang nakapasa o natitira. At mayroong pagkakawig ang Philippine Navy Special Operation Command o NAVSCOM at ang US Naval Special Warfare Command or Navy SEAL. Dahil ang NAVSCOM ay nagsusuot din ng trident na kapariho din sa US Navy SEAL at ang dalawa ay palaging nagtitraining sa ginawang mga military exercise kagaya ng balikatan. Pero kung halimbawa magka-enkwentro man ang NAVSOCOM at ang South China Swords ay talo ang China dahil ang NAVSOCOM ng Philippine Navy ay sanay sa totoong gira laban sa mga terorista, hindi lang training kundi totoong kalaban na armado ng mga mabibigat na mga armas. At kahit ang South China Swords or Special Forces ng China ay lilipad ito dahil tinitrain sila ng mga Shaolin Kung Fu para lilipad, ay wala sinabi yan sa Pilipinas. Marami ditong lumilipad lalo na paggabi, nahahati pa nga ang katawan eh.